Ito na ang letter sender for today sa Yes Diaries Book 2. Magandang hapon mga kapares. Ang liham natin ay galing kay Yukimi. Dear Ate Karen, magandang hapon sa inyo at sa mga masugid niyong tagapakinig ng inyong programang Yes Diaries Book 2. Tulad ng mga naunang sumulat sa inyo, avid fan niyo kami sa Novo GMA Branch. Ate Karen, hindi ko alam kung paano sisimulan ang walang katapusang pagkimkim ng aking nararamdaman para sa matalik kong kaibigan na tawagin na lang nating Kakashi. Iyon kasi ang pen name niya. Magka-scholar kami at noong una, kahit na tuwing Sabado ay nakikita kami sa convent, ay parang hindi kami magkakilala. Nagsimula lang kaming maging close noong malaman namin na parehas kaming anime fanatic at pop rock lovers. Simula noon, lagi na kaming magkasama at nagpapalitan ng mga ideya. Lalo kaming naging close ni Kakashi noong mag-volunteer kami as part ng duty namin sa convent. During training, parang Pinoy Big Brother ang dating na magkakasama kami sa isang bubong sa convent. Sabay mag-toothbrush, hindi kakain kapag wala pa yung isa, at maging sa paglalaba ng mga personal na damit ay magkasabay pa rin kami. Lagi kaming nagtatawanan at nag-aasaran. Lalo rin kaming naging open sa isa't isa. Nagsasabihan ng mga personal na nararamdaman, pati tungkol sa mga crush namin. Aminado akong boyish ako at hindi mahinhin kumilos. Ang trato nga sa akin ng mga tropa kong lalaki ay one of the boys, pero iba si Kakashi. Gentleman siya at sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang pakiramdam ng maging isang prinsesa. Nagkaroon na rin ako ng boyfriend, pero siya lang ang kaibigan kong lalaki na nagparamdam sa akin na babae pala ako na dapat alagaan. Lagi siyang nakaalalay lalo na sa mga oras na down ako. Noong matapos ang training at dalhin na kami sa kanya-kanyang destino kung saan kami magsiserve, ay napaiyak ako dahil magkahiwalay kami. Sa San Pablo siya at sa Calamba naman ako. Natawa na lang ako sa sarili ko. Bakit ako umiiyak? Pagkatapos naman ng isang buwan, ay magkikita naman kami sa culminating activity at uuwi. Pero may isang araw na sobra ko siyang na-miss. Napansin ko na lang na parang may mali sa akin. Sa akin lang ba o sa aming dalawa? Noong matapos ang 1-month service at muli kami nagkita, ay ramdam namin ang kagustuhang makasama ang isa't isa. Hindi lang dahil sa sobrang miss namin ang isa't isa, pero parang may kakaiba talaga kaming nararamdaman. Pero isinantabi ko na lang iyon dahil alam kong may girlfriend na siya. Isa pa, ako pa nga ang nagsabi sa kanya na, "Hey, tol, kahit anong mangyari, huwag kang may in love sa akin, ha?" Nang pabiro dahil ayokong masira ang friendship namin. Pero kinapos yata ako at kinain ko ang mga sinabi ko. Pagkatapos ng service na yon ay lagi pa rin kami magkasama, halos araw-araw. Kahit wala kaming duty sa convent. Akala na nga ng mga kaibigan namin ay kami na. Pero syempre, denial king and queen kami. Ate Karen, habang lumilipas sa mga araw na magkasama kami ay lalong nahuhulog ang loob ko kay Kakashi, lalo na kapag nagigitara siya sa harap ko para pasayahin ako. Minsan, sinasabihan niya ako na ang hirap kasi sa'yo, ang manhid mo. Hindi ko pinapansin at sinasabi ko sa sarili ko na baka exaggerated lang ako. Napupuna ko na rin na parang nag-iibang tao ako kapag kasama ko siya. At ang oras ay napakabilis at sobrang saya. Isang araw bigla na lang kaming nagkailangan. May realization na kasi kaming may affection na pala kaming pinapakita sa bawat isa. Bigla na lang siyang lumayo at ganun din ako.
Nagkaroon ako ng boyfriend, pero yun ay para pagtakpan ang nararamdaman ko kay Kakashi, na siya rin naging dahilan ng breakup namin ng boyfriend ko. Si Kakashi naman ay nakipag-break na rin sa girlfriend niya. Naging close ulit kami. Naroon pa rin ang affection, and this time, meron ng chance, pero parang hindi na kami tulad ng dati. Naghintay lang ako pero wala siyang ginawa. Minsan, naisip kong ako na lang kaya ang magpo-post. Pero hindi ganon ang pagkakakilala niya sa akin. Hindi ako agresibong babae. Kaya wala akong nagawa kundi maghintay, nang maghintay, nang maghintay.